Okay guys, dahil araw-araw natin kailangan ng panggastos, syempre kailangan natin kumayod. Yung tipong bawal kang mapagod dahil may pamilya na tayong tinataguyod. Kaya tara, samahan nyo ulit akong suyurin itong lansangan. Syempre, papakilala ko sa inyo ang ating mga suking aking pinagkakabuhayan. At eto pala ang ating paninda, meron tayo ditong Mariano. Pa-comment na lang po sa baba kung anong tawag dyan sa inyo. Meron din po tayo ditong bangus makalelon. Meron ding pusit na nukos. Tapos meron din tayong gulyasan na mas kilala sa tawag na tambakol. At ngayong ready na po ang ating mga paninda, tara at maglalako na po tayo. At ang atin pong buena mano si Nanay Belinda. At hindi po siya nag-atubili sa gulyasan niyang binili. Bagkos siya'y nagmadali at hindi na nagpipili dahil ang kakain daw naman po sa kanila ay hindi mapili. At si Nanay Belinda po ang ating buena mano, salamat po. At dito lang din po sa may bandang taas nila, ang bumili naman po ay si Aling Rosie. Bangus naman po ang kanyang pinili dahil yun daw po ang paborito ng anak niyang si Awi. Yun daw po ang lutuin dahil siya'y pauwi. Damihan na din daw po ang saing dahil kasama niya si Dewey, saka si Tawi. At si Aling Rosie po ang ating pangalawang nabentahan. At ngayon, nandito na agad po tayo sa may Divisoria. Papasukin ulit po natin itong matataha kahit hindi po natin ito rota. Tara at samahan niyo po ako dito sa loob. At dito nga lang po sa may bungad, si Nanay Rona agad ang sati tumambad. Ang gusto daw po sana niya yung sapsap na hubad o di kaya daw po yung isdang lumilipad. Sabi ko naman po, Nanay, mahina po ang sibad. Mahina daw po ang panghuli, sabi ni Kuya Abad. Kaya ang kinuha na lang po ni Nanay Rosie itong tambakol na pag hindi daw po kinaya ng kutsilyo niyang mapurol, bibirahin daw po niya ng palakol. At si Nanay Rosie po ang ating pangatlong suki. Tara at samahan nyo naman po akong balikan natin si Kuya Bencio. Siya po talaga yung pakay natin dito dahil tayo kanyang tinarato. Swerte na natin to dahil di siya drawing na tao. At ang kinuha po niya kulang 5 kilo na nagkakahalaga ng kulang 1,000. Yung mga gantong pagkakataon po na madaming binili ay napakadalang. Kaya ang masasabi ko, maraming salamat po. At ngayong tayo na po'y palabas na ulit, si Nanay Virgie naman po ang bumili sa atin pabalik. At ako'y nasabihan na naman po ulit na pag nakita ko daw po yung magtitinda ng pata, padaanin ko sa kanya saglit. Kaya sabi ko po, Nanay Virgie, meron din po ako ditong pata. Patapik-tapik. At ngayon guys, nakalabas na tayo ng matataha. At dahil di pa ubos ang ating paninda, kailangan pa natin magtiyaga para lahat ito'y maibenta. At medyo malayo na po ulit ang ating nahayon. Wala pa po tayo ulit na ibebenta. Ay, nandito na tayo sa may crossing ng Sumagungsong. At buti na lang guys, dito sa may gate na asul, ang bibili sa atin si Ate Marisol. Pero bago po siya bumili, tinanong niya ako kung nakasalubong ko yung taong may buhat-buhat na gasol. Sabi ko po, ate, yun po bang mukhang ispasol na may bit-bit na iskinol? Tapos kung magsalita, parang bulol. Ay, oo, yun nga. Saan mo parte nakita? Ay, nadun man natin sa school, nasa may puno ng santol, nagabalak manguha ng kuhol. Matapos nga tayo kay Ate Marisol, tara, tutungo naman tayo dito sa Gapak. At ang nandito nakaabang si Ate Johnny Lee. Pero bago po siya bumili, may nais daw po siyang iparating sa asawa niyang si Delpin. Sige ate, pwede mo na pong banggitin? Oh, Delpin, ikaw lang ang yaman kong matatangi at ang puso kong ito, ikaw lang ang nagmamay-ari. I love you forever, mama. Chup chup. Nakakaingit naman ang pagmamahalan nyo, Ate Johnny Lee. Magpapasana all na lang ako. At dito naman guys, sa may bundok ng Gapang, si Tropang Junior ang ating nabentahan. At dahil bagong kwenta daw po siya ng pinagpahilahan, bibili daw muna po siya ng pangulam bago pumunta ng karahan. At hanggang dito lang po pala tayo sa Gapang, pabalik naman tayo. At sa atin pong pagbalik, ang bibili naman po sa atin ay si Tropang Pilip at si Kuya Dorek. Pero bago po siya bumili, tinanong niya ako kung alin ang masarap ipulutan pag nagbabarik. Sabi ko, pumunta siya dun sa likod ng bahay ni Alison, tapos kunin niya yung manok na bulik. Sama mo na rin po yung sa kapitbahay na itik. Pag naghanap po si Alison, sabihin nyo na ipit. At dahil masyadong mahaba na po ang ating palabas, dito lang sa may simbahan Makalampas, bebentahan na lang po natin si Nanay Gilin saka si Ate Julia. Tapos ito si Ate Laura. At ang panghuli si Kuya Berbo. Tapos isang shoutout para kay Tropang Agon. Maraming salamat po sa mga nanood at ako po ang inyong lingkod na si Bulastog. Thank you for watching. Bye-bye!